Good morning nga pala. Ito nga pala si Pinoy Web. So, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-online. Dami ko kasing ginagawa eh. Pero hindi thesis ko. Thesis ng iba. At tumutulong din naman ako sa mga programs ng iba. So, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa kong para siyang internet cafe system yata to. Pero hindi gaya ng like Handy Cafe at Cafe Manila. So, una sa lahat, meron tayong admin. So, wag na kayong magtaka kung iisa yung login form ko kasi nasa rules na lang, nasa rule ID yan. Kinukuha natin. At sa mga eloquent lovers dyan, alam nyo lang yung ibig kong sabihin, di ba? Itong system nga pala ay gawa ko sa Laravel 5.3 version. So, meron din akong 5.4. Tayin nyo na lang. So, here we got may tatlong room kasi yan eh. CAS 5, 7, at 8. So, yung mga attendant doon or yung mga teachers doon na nasa CAS 5, 7, at 8, ayun. Makikita natin kung ano yung mga computers nila doon. Kasi tayo yung gagawa eh. Admin tayo eh. Ito naman yung GA's real-time natin na pinifetch niya yung yung current time natin dito. So, ito namang statistic na nalalaman niya, binibigay niya o ina-output niya yung total number of student, total number of computer, tapos yung total online na rin. So, ito lang. Kasi yung pag binigay mo yung total online, malalaman mo na yung difference ng total computer at total student. Basic math lang, statistic eh. So, here, wala tayong staff. So, gagawa tayo ng staff na may ID na 234234 at may last name na Reyes Christine Macabebe. Yung email naman niya is kahit ano na lang, yung nasa Quezon City, syempre. So, assign natin siya sa room 5. Submit. O, ayan. Staff successfully added. Oo. Ayun, meron ngang mali nga sa codes ko eh. Pero kukunin natin yan. Kasi iisa lang yung ginawa natin yung session get, kukunin natin yan mamaya. Sige, punta na tayo sa admin. Sa admin yan. Controllers, admin. Tapos yung add tayo ng staff. Dito lang din yan. Ayan. Gumamit kasi tayo ng info eh. Tapos meron kapareha din. Kaya ayun, admin, tapos staff. Tingnan nyo dito. So supposedly hindi na info yung gagamitin natin, di ba? Tingnan nyo, mayroong info tapos meron ding info dito. So mag-ano talaga yun kasi isang session name na yung binibigay natin eh. So yung staff, gawin natin yung staff. So for this, successfully, ito gagawin natin yung staff. Tapos ito gagawin natin yung staff. Save natin yan. So to prove na tama na yung codes natin, na wala na yung isang notification sa baba, gawa tayo ng iba. Dito naman 456456, pangalan naman ito is Hermosa Christine, mga hot mama talaga. Middle name is Chewy Choco Bakea. Yung gender na bakla eh, male na lang kasi bakla. So nasa room 7 siya. Yung address naman niya Quezon City na rin. Ayan, isa na lang, staff successfully added. Pero kung magaling kayo sa like sabihin na natin Ajax, jQuery, pwede natin gawin yan. Pwede din naman natin i-implement yan eh, walang problema yan. Meron akong ibang project na gumagawa more in Ajax at jQuery. So sa student, wala pa tayong student. So sinong maglalagin sa computer? So gawa tayo ng student na may barcode na basta kahit ano na lang, yung student number, get ano na lang.
Tapos bigyan natin siya ng magandang picture like ganito. Yung last name niya gawin na tong Ascal. First name Piolo. Middle name niya is Bacalicious. Dito naman is Bacalicious lang yan. Female yan, sigurado. Nasa campus 1, cast yan. ACBA na lang, cast na lang. Tapos 4th year, graduating na yan. Yung address, Quezon City rin. Submit natin yan. Ayan. Meron na tayong new student. So makikita nyo, yung nilagay kong data dito is yung mga data lang na necessary. Pero kung gusto nyo man makita yung full data ng student, click nyo na lang itong student ID niya. At ayun, kita nyo, full name niya, basic information niya, at yung magandang picture niya. So sa computer naman, sa PC, pwede tayo mag-add ng PC. Alam ko, for the meantime, yung color coding ko hindi pa masyadong maganda. Di naman finish pa yung program na ginawa ko 90% pa lang. So, add natin ng PC. Yung PC number natin is 24 kasi maraming PC doon. Nasa room 5, yung CPU i3, yung motherboard Asus, yung RAM 4GB Kingston yan. Yung HDD naman is 500GB Western Digital. Wag na natin lagyan ng Western Digital. Okay na yan. Ayan, meron na tayong isang PC sa CAS5, di ba? Delete mo to, pwede rin. Nasa CAS5 o room 5, tapos PC number niya 23. So, add naman tayo ng isa. PC number naman niya is 69, yung mga favorite number natin. Nasa room 7 siya. Yung CPU niya, pareho pa rin kasi school di ba? Bidding yan. Iisa lang yung specs ng halos lahat ng mga computer. Add natin, ayan, yung status nila available. Wala pa kasing nag-avail niyan wala pang nag-login. Add na naman tayo ng iba. Yung isa 49. Ayan, napaka magandang mga numero yan, mga swerteng numero yan. 49, 69. Ayan, sige, sa mga swertes dyan, nagyan na lang ng huling numero. Ayan, submit. Meron na tayong tag-iisang PC sa bawat sulok ng paaralan. Sulok ng kwadrado ng room natin. Ano bang tawag dun? So sa report, syempre wala pa tayong laman dito kasi ayun, wala pang nag-login wala pang lahat. So here in staff, meron tayong ID na 234. So mapapansin nyo, hindi tayo naglagay ng password kasi yung password pre-generated na yon, staff yung pre-generated password. So may settings naman change pass ka na lang, di ba? Problema ba yon? Kasi dapat control ng admin halos lahat. Yung staff yun lang yung mga dinidiktahan lagi. So here, punta tayo sa iCafe. Tagal mag-load. Students, ayun. Meron din tayong pre-generated random ng barcode. So, itong pre-generated barcode number na function na RAM sa PHP is automatic na yun na produce pag gumawa ka ng student. Ito yung student ID kanina, di ba? So, pag chinek mo to, login, di ba? Napapansin nyo, yung staff na to ay assigned for CAS5. Tingnan nyo, pag login mo, automatic na nasa CAS5 operation yung makikita mo. Iisang template lang yan. Ginawa ko na lang ng mga konting algo, tapos logic. Tapos pag sino yung nakalagin, iisang template lang yung ginagamit nila. Yung the rest is it's more in normalization, database relation, yun na yun. So yung student pumunta dito, ginamit yung barcode, ito yung lumabas, tapos yung available PC natin sa CAS5, since isa na yung ginawa natin kanina, so isa lang yung lalabas dito, which is yung PC number 23. So nag-read na yung barcode, check natin kung sinong hayop na to. Ayan, lumabas, hayop nga, Ascal Piolo Bacalicious. Tapos naglalagin siya. So kung tatanungin nyo, nag-login yung student, kasi yung project nila, meron silang good for 300 hours. Ito yung quota ng mga student
in every semester. So, since nakalagin na siya, pick mo yung dashboard. Ayan. May balance siyang 300 hours yan. So, nakalagin siya 25 seconds ago. So, what if yung nakalagin, mag-try mag-login ulit? Hindi na po pwede yun. Like, mag-try siyang mag-login, meron akong ginawang traffics. Malit na traffics lang. Tingnan nyo. Sorry, but you already have login. Please log out first. So, for that, pangit pa yung tingnan yung verification na yun. Pero, yung sinabi ko nga kanina, 90% pa lang. So, more codes to be improved and developed. English yan. So, dito, sa check ng balance natin, ayan, check mo yun. 300 hours. Yung minutes, ito yung conversion ng hours. So, yung sinabi na ayan na, tingnan nyo. Nag-login siya ngayon. So, ilalog out natin siya. Pero hindi pa siya ilalog out natin yung staff, pero yung student, hindi pa nakalagin yun. Tapos, login natin sa admin. Tapos, itong staff, ayun, meron isa na nasa room 7. Ilan ba yung student natin? Isa lang yung student natin. Add tayo ng student. Barcode. Hindi pala pre-generated yung barcode. Nilalagay pala natin yun. Sorry, nakalimutan ko. Dami kong ginagawa. Kayo nga Ito si Mucha. Putik. Cardo. Macarlo. Ayan, mga matitinding pangalan yan, mga pare. Ito namang nasa email natin, naka-inputted email yan, kaya kailangan natin maglagay talaga ng kahit at least mukhang email, parang ganun. Submit na si student. May dalawa na tayong student dito. Yung staff natin, ito yung ID. Lagyan natin yung staff. Diba nasa CAS 7 to? So, lagyan ng ID. Yung password niya, staff, pre-generated. Pwede nyo na lang i-change password yan dito sa settings. So, ayan, CAS 7. The same template pa rin. Pero, may mga, alam nyo na, mga dalawang coding logic natin. So, si student naman, yung isa, gustong mag-login dito. So, pag-check natin, mali, barcode pala. So, pagbasa ng barcode, sa room 7, meron tayong isang PC yung ginawa natin kanina, yung mga numero na gusto natin, 69. So, pag-check mo, ito, si Piolo Ascal. Di ba nakalagin na ito kanina sa room 5? So, pag naglagin siya dito, putang ina, kasi gusto niyang maglagin ng maraming login, ganun. Gusto niyang mag-cheat. So, hindi siya makakalagin. Kasi nakalagin na siya sa room 5, lalagin pa siya dito sa room 7. Ano siya, sinuswerte. So, ang gagawin natin, yung bagong i-register natin na student, bumasa na naman yung barcode. Check natin yan. Ayan, simot siya. So, naglagin siya sa room 7. Ayan, student login successfully. Login yata yung parang past participle yun. Kailangan natin ng END. Basta, kung may comment kayo at suggestion, comment na lang sa channel ko dito, dyan sa baba. At meron pang madaming video dyan. So, titingnan natin, di ba? Yung CAS 7, meron tayong currently login student na si Cardo Putik. College niya, nasa CAS department, year, start of time login, 3 seconds ago. Balance time niya, 300 hours pa rin. So, makikita rin natin kung meron bang vacant o ano yung status ng mga computer dun sa CAS 5, CAS 7, at CAS 8. So, currently, yung CAS 5 at CAS 7, iisa lang yung PC nila at ginagamit din nila ngayon. So, currently naman, dito sa CAS 8, merong isang PC pero wala pang nakagamit. Kasi nga, walang naglagin na student. Bakit? Kasi dalawa lang yung student natin nasa iba't ibang room. So, pag login natin as admin, ayun, makikita ni admin yung mga pangyayari. 2 student, 3 computer, at 2 yung online. So, it means, online yung 2. Hindi kasi pwede mag-login yung sabay yung isang student lang. So, ito naman, yung nasa CAS 5, PC 23, gusto ko tingnan yung specs. Ayan, yan yung full specs.
Tapos dito yata, dito, lalagyan natin yan dito in the right side yung bakante. Lalagyan natin yan ng picture mamaya. So here, kung yung each staff merong monitoring or operation diagram or table, dito naman sa admin meron din. Kaso lang namo-monitor niya lahat, 'di ba? Ito yung CAS 5 nakalagin si Piolo Ascal. Ito naman si CAS 7 nakalagin si Cardo. Sa CAS 8 wala kasi nakalagin, no. Tingnan nyo, isang PC lang available pa. Ayan. So sa report nakikita ni admin ang mga currently login kahit wala pang end time. Kailangan niya malaman yung start time. At doon naman sa report ng staff, hindi pa niya nakikita ang report niya kasi kailangan niyang mag-log out muna ng student para ma-save doon sa report niya. So, ito na yung student for now. Yung edit at delete, no need na yan. Alam nyo na yan. Student, add, information, edit, delete, staff, edit, delete, at saka dashboard. So, ayan, tapos na tayo. 90% pa lang yan sa ginawa ko. Mamaya, gagawa yata ako ng Laravel tutorial kasi dig in ako ng WordPress. Self-learning lang. Daming pwedeng malaman sa WordPress. Masaya, maganda, hindi masyadong mahirap. Mahirap na rin, pero pag motivated ka, kaya-kaya mo. Sige, yan lang muna sa ngayon. Yung ibang ginawa ko, may 3 thesis pa akong ginawa na sobra. Gagawan ko rin yan ng video, tapos i-upload ko rin online. Sana nagustuhan nyo mga pare.